tutol ang mga magulang ko sa relasyon natin, kaya wala akong magagawa kundi sundin sila. So, totoo nga. Wala kang kwenta. Maghiwalay na lang tayo, total bahagang buntot mo sa mga magulang mo. Baby naman, alam mo naman sa kanila ako umaasa, hindi ba? Ayoko mahirapan sa buhay. Pwes, tapos na tayo. Huwag ka na magpapakita sa akin. Duwag ka! Kayla, sandali lang naman. Kayla, please. Naiwang masama ang loob ni Brex sa nobya. Wala siyang magagawa dahil ayaw ng kanyang ina dito na sinasang-ayunan naman ng kanyang ama. Sa paglipas ng halos 5 taon ay nakatagpo si Kayla ng isang lalaking responsable at iyon ay sa katauhan ni George. Hindi man mayaman pero kaya siyang ipaglaban kahit kanino pa at iyon ang nagustuhan niya dito. Niligawan siya kahit isa lamang barbero ang hanap buhay nito. Masaya siya dahil bukod sa maalaga si George ay wala rin itong bisyo kaya nagpapasalamat si Kayla dahil nakatagpo siya ng mabuting lalaki. Hanggang sa niyaya na siya nitong magpakasal. Naroon ang lahat, liban na lang sa isang kaibigan ng asawa niya na hindi dapat makakauwi dahil maraming inaasikaso. Pero ayos lang yon kay Kayla, ang mahalaga ay may kasal sila. Hindi rin siya inuobliga ni George na magtrabaho kaya natutuwa siya dito. Naroon lang siya sa barbershop kada umaga pero pagdaan ng ilang oras ay umuwi na rin si Kayla para magluto ng pagkain nila. Mahal, kaya mo na dito? Malapit ang pananghalian, uwi muna ako para magluto ha? Gusto mo bang iatid muna kita? Baka may mga loko dyan sa daan. Huwag na mahal, malapit lang naman yung bahay at saka baka nasa labas na si Grace, magpapasama na lang ako sa bahay natin. Sigurado ka ha? Mamaya pala, dadating yung kaibigan ko. Sino? Yung hindi nakarating sa kasal natin? Oo, marami din kasi negosyo yun. Tsaka baka may asawa na din, kaya hindi siguro nakarating. Sige, basta babalik ako pag nakaluto na ako ha. Ingat ka dito ha. Yes, Commander. Commander ka dyan, che? Natatawa pa si George na makalabas ang asawa niya. Masaya siya dahil mabait si Kayla dahil ramdam niya na mahal din siya nito. Paglabas naman ni Kayla ay naroon na nga si Grace, ang kaibigan nila ni George. Nakatambay ito sa tindahan habang nakikipagkwentuhan. Nang makita siya nito ay iniwan na rin ng mga tao doon at sinalubong na siya. Tara sa bahay, pagluluto ko si George ng pagkain. Kumain ka na ba? Tapos na, ang swerte talaga ni George sa'yo, no? Mabutit kontento ka na sa pagiging barbero ng asawa mo. Asus, yun ba? Oo naman, gwapo naman ang asawa ko at saka mabait din. Kinulang nga lang sa datong. Halimbawa lang naman to, friend ha. Huwag kang magagalit. Alam ko naman na loyal ka sa kaibigan ko. Kung may manligaw sa'yo na mayaman at kasal ka na kay George, papatulan mo ba? Anong klaseng tanong yan, Grace ha? May asawa na ako, di ba? Ang OA nito, kung sakali nga lang. Ano, papatol ka ba? Well, pwede yata yun ha? Tignan mo to, don't tell me pagpapalit mo si George sa pera. Hoy Kayla, magunos dili ka ha? Halimbawa lang, di ba? Ito ang OA mo din. Tara na nga, ang pangit mong kabanding eh. Sumunod na lang si Grace sa kaibigan at hindi na lang inisip pa ng naging sagot nito sa kanya dahil baka nga nagbibiro lang din. Habang sa barbershop ay nabigla naman si George dahil ginulat siya ng longtime BFF, si Brex. Ito ang tinutukoy niya kay Kayla na kaibigan. Tuwang-tuwa si George dahil ang alam niya lang ay uuwi ito pero wala sa loob niya na ngayong oras din ito dadating. Bakit di mo sinabi na ngayon ka dadating? Ginulat mo ako. Surprise nga pre, di ba? Kumusta ka na? Lalong gumagawa po ah. Nasaan ang asawa mo? Umuwi, magluluto ng panangalian. Mamaya nandito na yon. Hintayin mo na. Naku pre, baka hindi na. Uuwi muna ako sa bahay. Alam mo na si mama, gusto palagi siyang una. Si tita talaga, kaya wala ka pang asawa eh. Pero, meron na ba? Aba, ipakilala mo ako ah. Loko, basta baka bukas, bumalik din ako ah. Anong oras ba ito nagbubukas? Naku pre, may lakad ako bukas kaya si misis ko lang ang nandito pero baka matapos ko na maaga. Ganon ba? Ayos lang siguro mga bandang 9:00 na lang ako babalik bukas. May barbero ka na rin pala ha? Oo pre, buti nga marami pa rin nagpapagupit eh. Teka, ikukuha lang kita ng merienda. Wag na pre, idinaan ko lang itong regalo ko sa inyo ng asawa mo at aalis na rin ako. Bukas na lang tayo magkwentuhan ha. Ganon ba? Nagabala ka pa. Sige salamat dito, ingat ka ha. Yung pa din ba number mo? Tawagin na lang kita. O pre, paano? Mauna na ako. Ikamusta mo na lang ako sa asawa mo.
Tinapik pa ni Brex si George sa balikat bago lumabas ng barbershop, kaya natawa pa si George. Napaisip ito kung bakit wala pa ding asawa hanggang ngayon. May dumating na customer kaya inabala na lang muna nito ang ginagawa at nang tumingin siya sa orasan ay sakto na bumukas ang pinto at pumasok ang asawa niyan si Kyla. Kaya ngumiti siya dito. Inilapag nito ang dalang paper bag tsaka lumapit sa kanya at hinalikan siya nito. Kain ka na, ipaghahain na kita ha. Salamat, mahal. Oo nga pala, dumating yung kaibigan ko, kakalis lang. Sayang, hindi pa kayo nagpang-abot. Ganun ba? Hayaan mo na, marami pa namang araw. Pagkatapos niyan, tara na dito ha. Ben, kain ka na rin dito ha. Babalik daw siya bukas, agaan ko na lang umuwi. Bukas? Sige, nandito naman si Ben, di ba? Kami nang bahala doon. Hindi naman siguro nangangagat yon, di ba? Hindi, mabait yun, mahal. Ikaw talaga. Nagbibiro lang ako, mahal. Kain na, tapos na ba yan? Ben, tara na dito, baka lumamig pa to. Pag-anyaya ng babae sa isa nilang barbero. Nandiyan na po, ma'am. Ma'am ka dyan. Dali na dito para masarap ang kain. May sabaw pa naman to, oh. Mas masarap lalo na kapag mainit pa, di ba, mahal? Oo, mahal. Ben, lapit na dito. Marami to, oh. Nagsalo-salo silang tatlo sa dalang pagkain ni Kyla. Iniisip nito kung sino kaya ang kaibigan na tinutukoy ng asawa niya. Kung ano ang itsura. Tinignan niya si George at hindi naman maitatanggi ang kagwapuan nito. Kinulang nga lang sa salapi pero masipag ito at mahal na mahal siya. Ilang oras pa ay natapos din silang kumain. Magboluntaryo pa nga si George na siya nang maghuhugas ng mga yon pero tumanggi lang si Kyla kaya napakamot pa siya ng ulo. Hanggang sa sumapit ang oras ng hapon. Nagwalis muna doon ang katuwang ni George bago ito nagpaalam sa kanilang mag-asawa na uuwi na. Inabutan nito ni George na sahod. Masipag naman kasi si Ben at kapitbahay lang din nila ito. Pauwi na mag-asawa ng mga oras na yon kaya na makarating sa loob ng bahay ay napaupo na lang bigla si George. Pagod ka? Diyan ka na lang muna at magluluto ako ha. Tulungan na kita, mahal. Alam ko, pagod ka na rin kanina. Kaya ko pa. Nakaupo lang naman ako doon. Ako na lang. Maligo ka na. Sige na. Sigurado ka? Baka mahiwa ka dyan, ha? Hindi nga kita sinasaktan kaya wag mong hiwanin yung mga daliri mo, ah. Ang OA nito, hindi ako masusugatan. Sige na. Sinasabi ko lang, mahirap na. Baka mamaya pagbaba ko, kulang na yung daliri mo. Ang dami mong alam. Basta, kaya ko na dito. Makyat ka na para makaligo at nang makapagpahinga ka na rin ng maaga. May lakad ka pa bukas, di ba? Oo nga pala. Iniisip ko nga kung tutuloy pa ba ako. Baka mahirapan si Ben sa shop bukas kaya tatawagan ko na lang muna yung kakilala ko na sa ibang araw na lang. Pumayag. Eh di mas mainam para nandito ka kung dumating yung kaibigan mo. Tumango si George at tumalik sa labi niya kaya napapikit pa si Kyla. Nang lumayo ito sa kanya ay umakyat na ito agad kaya naiwan na nag-iisip ang babae. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ay hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Halos ilang taon na rin silang kasal kaya nagkibit-balikat na lang si Kyla at nagluto na ng hapunan nila. Naiwan sa sala ang mga gamit ng asawa niya kaya narinig ni Kyla na tumutunog ang cellphone ng kanyang asawa. Nagpunas muna ito ng kamay bago binuksan ang bag ni George at ang nakarehistro sa screen ay pare bilang. Hello? Asawa to ni George? Naliligo pa kasi siya sa taas. Anong kailangan mo? Ganun ba? Pasensya na. Pakisabi na maaga akong babalik bukas. Sige. Sabihin ko na lang. Salamat. Mahal, sino ang kausap mo? Ha? Kumpare mo yata yun. Bukas daw magang pupunta. Tapos ka na maligo? Oo, ikaw, hindi ka pa maliligo. Ako na dun sa niluluto mo para makapaglinis ka na ng sarili mo. Wag na. Magkamoy ulam ka pa ng pag lumapit ka doon. Patapos na rin yun. Mahal, may kaboses yung kumpare mo na yun. Hindi ko lang maalala kung sino. Talaga, marami naman ang magkakahawig ng boses sa mundo. Baka nagkataon lang. Sino ba yung kaboses niya? Kilala ko ba? Ha? Naku, hindi mo kilala. Tsaka wala na yun. Matagal nang wala. Inayos muna ni George ang mga gamit niya bago sinundan ng tingin ng papalayong asawa. At tulad nga ng sinabi nito ay tinawagan ni George ang kakilala na ipagpaliban muna ang lakad nila. Nang makatapos magluto ay kumain na rin sila ng mabilis. Si George na naghugas ng pinggan kaya wala nang nagawa pa si Kyla. Umakyat na lang ito sa taas para makapaligo na rin at nang makatapos si George ay nanood muna ito ng telebisyon. Mga kalahating oras ito doon nang bumaba si Kyla na presko ng tignan. Lumapit ito kay George tsaka sumandal sa balikat. Anong problema, mahal? Masakit ba ang ulo mo? Wala, naiisip ko lang kung bakit wala pa tayong anak.
Gusto mo na ba? Baka kasi kako ayaw mo pa. Naitanong ko lang, mahal. Tulog na tayo, gabi na rin kasi. Mauna ka na, tapusin ko lang itong pinapanood ko. Wag na, tara na sa taas. Naglalambing na naman ang asawa ko. Oo na, papatayin ko lang tong TV. Hintayin na kita, mahal, hindi ka pa aakyat eh. Ako na magpapatay niyan, check mo na lang yung mga pinto. Opo, ma'am. Nang masiguro na okay na ay mabilis nang umakyat ang mag-asawa. Hindi pa man naisasarado ni George ang pinto ay hinila na siya ni Kyla kaya nagdikit ang kanilang mga labi. Pinagsaluhan nilang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa kaya halos mapuyat din si George dahil sa hilig ng asawa niya sa pagdiniig. Kinabukasan ay wala ng asawa ni George nang siya'y magising. Nasa baba na pala ito at naghahanda ng baon nila para sa pagpunta ng barbershop. Ngumiti pa nga ito na makita niya kaya dinampian niya ito agad ng halik sa labi. Good morning, mahal. Magkape ka na. Salamat, mahal. Okay lang ba kung mauna ka na sa shop? May ayusin muna ako dito. Ha? Hindi ba't ngayon ang dating ng kaibigan mo doon? Ano sasabihin ko kung dumating yun tapos wala ka pa? Sandali lang ako. Kung gusto mo naman, sumabay ka na sa akin. Hindi na. Mauna na ako doon. Huwag kang magtatagal Lalamig yung kape mo, mahal. Ubusin mo na yan. Iwanan ba kita ng almusal mo dito? Hindi na. Sandali lang ako dito. Baka mga kalahating oras lang ako dito. Sige, ikaw ang bahala. Magmamadali na ako at baka nandun na si Ben. Dapat pala may duplicate siya, no? Sa palagay mo, mahal. Sa tingin mo, wag na. Hindi naman tayo tinatanghali dito sa bahay. Okay na rin isa lang yung susi. Ipinagpatuloy na ni Kyla ang paglilipat ng pagkain sa mga Tupperware para sa dadalhin. Nagpalit na rin ito ng damit at nagpaalam sa asawa niya. Isang halik muli sa labi ang ginawa ni Kyla sa asawa nitong si George, tsaka siya'y natid sa gate. Kumaway pa nga sila sa isa't isa. Naroon na si Ben na makarating si Kyla, kaya naman isang matamis na ngiti ang pagbati nito sa tauhan nila. Napayuko pang huli dahil nakaramdam ito ng hiya sa babae. Nang may mga magdatingan ng magpapagupit ay abala naman si Kyla sa paglilista ng mga naipon na pera ng isang boses na pamilyar ang nakatawag sa kanyang pansin. Magandang umaga. Nandito na ba si George? Kyla? Brex? Anong ginagawa mo dito? At saka bakit mo hinahanap ang asawa ko? Asawa mo? Ikaw yung tinutukoy ni George na asawa niya? What a coincidence. So, ikaw yung kaibigan niya na hindi nakarating sa kasal namin? Kita mo nga naman Parang sinadya tayo ng tadhana. Baka takot ka pa rin sa nanay mo, yun ang sabihin mo. Kyla naman, hanggang ngayon ba galit ka pa sa akin? Yang boses mo, baka marinig ka ng tauhan ko. Ang ganda mo ngayon. Ako na masusunod sa bahay dahil akin ang kumpanya. Ibig sabihin, marami ka ng pera? Pasulyap-sulyap pa si Kyla sa kasama nila doon habang nag-uusap sila ni Brex. Nagulat siya dahil ito pala ang kaibigan na tinutukoy ng kanyang asawa. Malaki na rin ang pinagbago ni Brex. Mas lalo itong bumulas at naging mestizo pa kaya hindi tuloy maiwasan ni Kyla na manghinayang. Mga ilang oras pa ay pasimpleng kinuha ni Brex ang kamay ni Kyla kaya medyo na ilang pambabae. Nang bumukas ang pinto ay iniluwa nito si George ay mabilis na hinila ni Kyla ang kamay niya kay Brex para hindi makita ni George yon. Umayos ng tayo ang dalawa tsaka alanganing umiti si Kyla sa kanyang asawa. Kasama nito si Grace. Mahal, ito ba yung kaibigan na sinasabi mo sa akin? At saka bakit kayo magkasama ni Grace? Nadaanan ko lang siya sa labas. Pare, nagkakilala na kayo ni Mrs. Pre, ito bang asawa mo? Magaling kang pumili Sino naman yung kasama mo? Si Grace, kaibigan namin ni Kyla. Ano gusto mong inumin pala? Kahit ano pre, maaga pa naman tsaka nakakaiya sa asawa mo. Baka kung anong isipin. Kyla, tara sa labas. May bisita naman si George Tara muna doon. Ha? Ikaw na lang muna. Asikasuhin ko muna sila. Sunod ako doon. Ayos lang man. Sige na, kami na rito ni Brex. Nagkakilala na kayo, di ba? Actually, pare hindi pa. Kakarating ko lang din kasi. Ganun ba, mahal? Siya yung kaibigan ko na naikukwento ko sa'yo ni Brex. Brex, asawa ko si Kyla. Mabait yan, tsaka maalaga. Hi, nice meeting you, Kyla. Nakamasid naman si Grace sa kaibigan na babae. Pansin niya rito ang pagiging malikot ng mga mata ni Kyla. Nag-shake hands sa mga ito, kaya napagmasdan pa ni Grace ang malagkit at tingin ni Brex dito. Kaya lumabas na lang si Grace sa barbershop dahil mukhang walang balak na umalis si Kyla doon, lalo pat nabalitaan ni Grace na mayaman daw ang kaibigan ni George. Sumagi tuloy sa isipan niya minsang naitanong kay Kyla dati.
Kalahating araw na roon si Brex sa barbershop ng mag-asawa, kaya madalang ang customer na pumasok. Nagsara na lang sila na maaga at niyaya si Brex sa bahay nila. Mahal, hindi pa ba tapos? Isang bote na lang, mahal. Pasensya ka na. Minsan lang naman to eh. Sige, sa kusina lang ako ha, magliligpit ng mga hugasin. Mahal, kumain ka na ha. Hindi ako iiwan itong si Brex hanggat hindi ako nalalasing dito. Mukhang lasing ka na pare. Tama na kaya to para makatulog na kayo ng asawa mo. Ubusin na natin to. Nadali mo yata ako ngayon ah. Parang umiikot yung paningin ko eh. Hindi ka naman kasi umiinom eh. Tara na nga sa taas, inabot na kayo ng gabi dito sa sala. Pwede bang pakialalayan siya? Sure, saan ba ang kwarto nyo? Ako na mag-aakay dito. Bagsak sa 30 pulang kabayo tong kumpare ko. Akala ko ba naman malakas uminom? Ngayon na kasi yan uminom. Iakit mo na tapos susunod ako. Kukuha lang ako ng tubig. Pwede ba tayo mag-usap pag nakatulog na si George na mahimbing? Oo naman. Kinuha pa ni Brex ang kamay ni Kyla habang akay nito si George, kaya ang ginawa ng babae ay napangiti ito ng lihim. Itinuro ni Kyla sa dating kasintahan ng kwarto nila mag-asawa, kaya saglit na nailigpit nito ang mga pinagamitan na baso at mga bote ng alak. Halos mapatili si Kyla nang bigla na lang may yumakap sa bewang niya, at iyon ay walang iba kundi si Brex. Nakangisi pa ito. Hinalikan siya nito sa leeg kaya napapikit si Kyla. Ano ba, Brex? Baka magising ang asawa ko. Tulog na tulog ang loko. Mali ko ba na mahinang tolerance dun sa alak? Mas lalo kang gumanda at saka ang sexy mo na ngayon, Kyla. Sa totoo lang, hindi ka nawala sa puso't isip ko, baby. Baby? Ano ka ba, Brex? Lumayo ka na nga. Baka mamaya bumangon si George. Umuwi ka na nga. No, alam ko may natitira pang pagmamahal dyan sa puso mo. Kung sumama ka na kaya sa akin, iwan na natin si George. Nababalo ka na ba? Kaibigan mo siya, di ba? Pero mas matimbang ka. Hindi ko akalain na dito pa kita makikita. Kaya sumama ka na. Ihiga kita sa pera. Magiging donya ka doon at hindi mo na kailangan maghugas ng pinggan. Hindi itong pinangarap mong buhay, alam ko. Huwag muna ngayon. Ang totoo niyan, may balak na talaga akong umalis dito. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob at humahanap ng pera. Magkano? Kaya kong ibigay sa iyo. Basta pumayag ka lang. Pumayag sana. Kung pwede, akin ka muna ngayong gabi. Babayaran kita. Sabihin mo lang kung magkano. Natawa si Kyla dahil sa sinabi ni Brex. Agad niya itong hinalikan kaya naman hindi na nakatiis pa si Brex at binuhat ito sa sofa. At doon ibinaba tsaka niya ito pinaligaya ng buong magdamag. Kagat ni Kyla ang ibabang labi dahil sa ginagawa sa kanya ni Brex na hindi kayang gawin ng kanyang asawa. Pigil ang ungol nito na ilabas dahil baka magising ang asawa niya. Buong magdamag siyang ginamit ni Brex. Sabay nilang naabot ang rurok ng pagniniig at parehas bagsak ang kanilang katawan sa intense ng pag-indayog. Binigyan siya nito ng malaking pera kaya napangisi ito ng malaki. Salamat dito, Brex. Makakabili na ako ng mga gusto ko. Pag-isipan mong mabuti marami pang susunod. Salamat talaga. Sige na, magbihis ka na baka magising si George. Aakyat na ako. Mamaya na, hindi magigising yon. Mukhang ngayon lang nakatikim ng alak eh. Hindi naman kasi umiinom yon kaya nga maswerte din ako. Kaso walang datong. Ako, marami. Kaya hihiga ka sa akin sa pera. Basta, pagbibigyan mo ko. Oo ba? Basta, may kapalit ha. Marami akong gustong bilhin eh. Paisa pa nga bago ako umuwi. Para nakakondisyon ako mamaya sa trabaho. May cellphone ka naman, hindi ba? Oo, kaso luma na nga yun eh. Huwag kang mag-alala. Ibibili kita sa susunod. Talaga? Talaga? Salamat, Brex ha. Ako nang bahala sa'yo. Basta pag wala si George, sasabihan kita ha. Tumawa si Brex at muling umisa kay Kyla, kaya naman malakas na umingit ang sofa na kinahihigaan nilang dalawa. Naroon na sinipsipan ni Brex ang leeg ng babae, kaya napatirik pa nga ang mata nito. Sa pangalawang pagkakataon, pinakawalan ulit ni Brex ang mainit na likido sa loob ni Kyla na ikinaungol naman ng babae. Kinabukasan ay napadilat si George na katabi ang asawa niya. Nakayakap pa ito sa kanya habang walang saplot sa ilalim ng comforter na kumot. Humalik pa nga ito sa noon ni Kyla, tsaka inayos sa nagulong comforter nito. Bumaba ito sa kama tsaka nagbihis. Naawa pa nga si George dahil mukhang napagod ang asawa niya kagabi. Malinis naman ang bahay nang makababa si George, kaya nagsalang muna ito ng tubig para pangkape at nag-init ng mga tirang pagkain.
Mahal, bakit bumangon ka na? Masakit bang ulo mo? Medyo, baka ka ako napagod ka dito kagabi. Pasensya ka na nalasing ako. Ha? Naku, ayos lang, mahal. Magaan na trabaho lang naman yun, tsaka ako talagang gagawa nun. Mahal, Bakit, mahal? May problema? nilagyan ba kita nito? Ganun ba ako kalasing at nilagyan pa kita ng kiss mark sa leeg? Meron ba? Hindi ko napansin. Ang kulit mo kasi kagabi kaya nawala na rin ako sa sarili. Sorry, mahal. Dapat pala, pinigilan mo ako. Ang pangit pa naman tignan, oh. Ayos lang, mahal. Itatago ko na lang para hindi makita ng iba. No, dito ka na muna magpahinga ka. O kaya maglibot muna kay ni Grace. Paano ka? Hindi ba masakit ang ulo mo? Gusto mo dito na lang muna tayo sa bahay? Wag na, magpahinga ka na muna. Tignan ko nga yung mga kamay mo. Look, ang dami ng kalyo. Kakalaba mo yan eh. Pasensya ka na, mahal, ah. Hindi kita mabila ng mga bagong damit. Nag-angat ang tingin si Kyla sa asawa niya. Nakita nitong nakatitig din pala si George. Napangiti naman ang babae dahil nakikita niya talagang senseridad sa mga salitang binibigkas nito. Niyakap ni Kyla ang asawa kaya natawa rin si George. Dito na lang ako sa bahay. Promise, hindi ako gagawa muna. O sige, tawagin ko si Grace para may kasama ka dito. Ha? Huwag na. Ayos lang ako dito. Matutulog na lang muna ako. At saka baka sumaglit ako sa mall. Mamaya ayos lang. Anong gagawin mo doon? May bibilin ka? Titingin ako ng murang cellphone. Palitan na kasi natin to. Ang hirap na gamitin eh. O sige, may pera ko na tabi. Idagdag mo na. Huwag na, mahal. Itabi mo na lang at may naipon naman ako. May ipon ka? Paano? Wala ka namang racket, diba? Basta, maupo ka na doon at ako nang gagawa ng kape mo. Maligo ka na kaya muna para pagkabihis mo, magkakape ka na lang. Pwede rin. Akyata muna ako, ha. Napaisip tuloy si George kung saan at paano nakaipon ang asawa niya, gayong wala naman itong trabaho at sakto lang ang kita sa barbershop niya. Mabilis itong naligo at pagbaba niya ay handa ng kape pati almusal nila. Nakangiti pang asawa niya kaya nakakapanibago para kay George ang kasiyahan ng kanyang asawa. Dati naman itong masiyahin pero ibang pakiramdam niya ngayon. May nakahanda ng baon para sa kanya at ngayon ay ipinagsandok din siya nito ng pagkain, tsaka ito tumayo at hinila siya para makaupo na sa isang silya. Pansin ko, mahal. Ang saya mo yata ngayong umaga. Ano meron? Ha? Anong masaya? Palagi naman akong ganito, di ba? Bakit? Anong mali sa pagiging masaya? Wala naman. Para kasing ibang aura mo ngayong umaga. Yun lang naman, mahal. Tara, saluhan mo na rin ako dito. Hindi na, mauna ka na. May liligpitin pa pala ako sa taas. Iwan mo na lang dyan ang mga pinagkainan mo ha. Ako na maghuhugas niyan. Oh, anong problema? Wala naman ako masama sinabi, mahal. Sabihan mo na ako dito. Huwag ka na magtampo. Paano naman kasi may ibig kang sabihin sa pinalalabas mo? Kumain ka na, mamaya na ako. Mahal, sorry na. Mahal, huwag ka na magalit. Para nagbibiro lang ako eh. Hindi na sumagot ang asawa niya kaya bumalik na si George sa hapag at kumain tsaka sumimsim ng kape. Napapikit pa nga siya sa init na gumuhit sa sikmura niya. Hanggang sa matapos siyang kumain ay hindi na bumaba ang asawa nitong si Kyla. Napabuntong hininga na lang si George tsaka umalis ng bahay nila. Hoy, para ka nalugi ah. Nag-away kayo ni Kyla? Aba, himala yata. Nagtampo lang. Biniro ko lang na masaya ka ako ang umaga niya. Ayun, nagalit na. Mga babae talaga sumpungin. Hoy George, wag mo ko idamay sa tampuhan yung mag-asawa ha. Baka naman buntis na kaya sinusumpong. Sana nga. Magiging masaya yun kung magkakaroon na kami ng anak. Ang tagal na rin niya kasing gustong magkaanak kami. Oo nga no, wala pa kayong anak. Hindi kaya may isang may problema sa inyo? Ewan ko rin. Minsan magpapacheck up ako. Paano? Mauna na ako sa'yo at baka marami ng customer. Sige, pupunta ako sa inyo para matignan si Kyla. Mabuti pa nga, Grace. Salamat ah. Wala yon, pareho ko kayong kaibigan eh. Nang umalis si George ay naglakad na rin palayo si Grace at doon nga tumungo sa bahay ng mga kaibigan nito. Nagtaka pa si Grace dahil bukas ang gate ng mga ito at hindi sinasadya na may nakita itong lalaki sa loob ng bahay nila. Nanlaki pang mata ni Grace dahil nakita niya na naghahalikan ng mga ito. Natutok nito ang sariling bibig dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ano ka ba? Gan ka na dito kagabi, di ba? Bakit ka pa bumalik? Naalala ko yung amoy at ungol mo. At saka para ibigay ito sa'yo. Ano yan ha? Sandali nga muna, Brex. Bumitaw ka para makita ko mabuti. Cellphone. Binilang kita para hindi na mabawasan ang pera na binigay ko sa'yo. May kabit si Kyla.
At yun pa yung kaibigan ni George. Nakakubli si Grace malapit sa pintuan at rinig niya ang usapan ng dalawang tao sa loob ng bahay. Sandali muna. May tampuhan pala kami ni George. Bakit? Buksan mo na. Dito muna ako. Mula sa labas ay kitang-kita ni Grace ang paghalik ng lalaki kay Kyla na mukhang ikinatutuwa naman ito. Naawa si Grace kay George dahil mabuti itong tao. Nakaramdam naman ng galit si Grace para sa babaeng kaibigan. Nagtago pa si Grace na lumingon si Brex sa bintana. Isinarado nito iyon kaya hindi na makita ni Grace ang nagaganap sa loob ng bahay. Pero dinig niya ang tawanan ng mga ito. Nanahimik muna si Grace, kailangan niya pa ng ebidensya. Palaging pumupunta si Brex sa barbershop ni George kaya natutuwa pa ang lalaki dahil dinadalaw siya ng kaibigan. Pero lingid sa kaalaman niya ay tinatrabaho din ito si Kyla kapag umaalis siya ng bahay. Mahal, may bago kang cellphone? Ha? Oo, mahal. Nabili ko yan ng mura sa Muslim. Ang sabi second hand daw kaya kinuha ko na kasi maganda naman. Magkano daw to? Ang ganda niyan, ha? 2,500 mahal. Sabi China daw yan kaya mura. Ang ganda nito at hindi halatang made in China lang. Nga pala, kumusta sa shop? Marami bang tao? Ayos na. Kumita pa naman kahit paano. May bill na pa tayo ng ilaw, mahal. Nabayaran ko na mahal kahapon din. Huwag mo na isipin yun. Totoo? Nabayaran mo na? Hindi ba bumili ka ng cellphone mo? Ano pa natira sa'yo? Ayos lang mahal. Para naman sa bahay yun. Tsaka namili na rin ako ng iba pang mga groceries dito sa bahay natin. Salamat, mahal. Nga pala, nakita ko si Grace. Nagpunta ba siya dito nung isang araw? Sabi, kakamustahin ka daw niya eh. Si Grace? Hindi ko siya nakita. Kailan yun? Nung nagtampo ka sa akin, yun yata yun. Hindi ba kayo nagkausap? Hindi. Baka hindi siya tumuloy. Kain na, bago pa lumamig ang pagkain. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Kyla dahil naiisip niya na baka mabuko siya ni Grace. Naisipan niya mag-ingat dahil baka ito pa ang makahuli sa kanila ni Brex. Natahimik lang si Kyla na kumakain at pinagmamasdan ng kanyang asawa. Sabay noon ay ang lihim na pag-iling. Naisip niya na sana kung si Brex ang napakasalan niya ay tiyak na iba ang buhay niya ngayon. Maaga silang natulog kaya paghiga ni George ay tulog ito. Agad sandaling oras lang. Bumangon si Kyla at tinawagan si Brex para sabihan na mag-ingat. Ilang araw din na hindi muna sila nagkita dahil baka makahalata ang asawa niya kung bakit parati siyang may pera. Pre, may dala akong alak. Tara mamaya sa bahay niyo. Ha? Nako pre, baka mapagalitan na ako ng misis ko niyan. Hindi yan. Minsan lang naman eh. At saka pangalawang beses pa lang naman natin tong iinom sa bahay mo. O sige na nga. Red horse na naman ba yan? Baka mamaya nakakaisang tagay pa lang ako. Lasing na naman ako. Hindi yan. Tsaka mababa lang ang alcohol nito. Mababa nga. Hindi naman kasi ako umiinom. O siya sige. Tapusin ko lang ito at magsasarado na ako para hindi tayo gabihin. Alright. Maghintay na lang ako dito. Malapit na yata yung matapos eh. Oh, patapos na rin dito. Manood ka muna para hindi ka mainip. O sige lang pre. May message lang ako. Ang hindi alam ni George ay ang asawa nito ang kachat ng kanyang kaibigan. Ipinalam kasi nito na pupunta siya sa bahay ngayon para makipag-inuman sa asawa niya. Natatawa pa si Brex sa kachat niya kaya hindi maiwasan ni George na tignan ito at maging ito ay napapatawa na rin. At nang matapos ang isang ginupitan ay naglinis na ang dalawa at pinauna na si Ben. Tumango pa nga ito kay Brex at ganoon din ito sa lalaki. Naulit ang pagkikita nila Brex at Kyla. Minsan ay pasikreto sila nagkikita sa isang motel o hindi naman kaya ay mas madalas sa bahay nila ni George kaya nakuha na ng video ni Grace at nagpa siya itong sabihin ng lahat kay George dahil sa panlulokong ginagawa ng mga ito sa kaibigan niya. George, sandali lang. Pwede ba tayong mag-usap? Oh, Grace, bakit parang napakaseryoso naman yata ng sasabihin mo? Ano ba yun ha? George, hindi ko alam kung maniniwala ka pero dapat mong malaman to. Ano nga yun? Sabihin mo na't pauwi na ako. Baka naghihintay na si Kyla sa bahay. Ay, tungkol kay Kyla at sa kaibigan mo lalaking sasabihin ko, George. Niloloko ka nila. Ano? Ano bang tinira mo, Grace ha? Joke ba to? Hindi ako nagbibiro, George. Madalas ko makita si Brex sa bahay niyo at hindi lang yun. Nakita ko rin na naghahalikan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Grace? Kaibigan mo si Kyla, di ba? Bakit ka gumagawa ng kwento? Hindi ako gumagawa ng kwento. Kung ayaw mong maniwala, tignan mo yan. Tapos sabihin mo sa akin kung gawa-gawa ko lang yan.
Madalas sasabahin niyo yung lalaki at alam ko na siya din ang may bigay ng bagong cellphone ni Kyla. Hindi na nga ako binabati niyan buhat na makita ko sila sa palengke. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Dahil gusto ko munang makatiyak. Kaibigan ko kayong pareho kaya masakit din sa akin yan. Umuwi ka na, George, dahil nakita ko na may tao na naman sa bahay niyo. Hindi ba kaya hindi na lumalabas ng bahay si Kyla? Hindi mo ba napapansin yon? Ang ibig mo sabihin, sa bahay ko pa mismo gumagawa ng kababuyan ng asawa ko at si Brex. Nagulat si Grace nang biglang sipain ni George ang pinto kaya muntik na itong masira. Nagulat din si Ben kaya ipinagbili na lang ni Grace ang shop dito. Malayo pa lang si George at malakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kuyom ang dalawang kamao. Walang tao sa sala kaya tinungo nito ang kwarto nila. At doon ay dinig na dinig ang ungol at lagitik ng kama kaya napatutok ng bibig si Grace habang nakatayo lang sa harapan niya si George. Malalakas na hagik-hik at usapan na halatang sarap na sarap pa. Bilisan mo na dyan, baby. Baka maabutan tayo ng asawa ko. Sandali lang muna, sarap Mamaya pa yung uwi. Gigil na gigil pa ako sa katawan mo, Kyla. Baka mabuntis mo na ako niyan, ha? Dahan-dahan lang muna dyan, Brex. Ayan na, Kyla. Magbabayad kayo. Pabalang na sinipa ni George ang pinto, kaya naabutan niyang pawis na pawis ang dalawa at si Brex ang nasa ibabaw ng kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata nito at itinulak si Brex kaya nahulog ito sa kama. Agad na nagbalot ng kumot si Kyla ng kanyang katawan at hindi makapaniwala na nasa harapan na niya ngayon ang kanyang asawa. Lumapit si George kay Brex tsaka sinuntok sa sikmura at sa mukha kaya bumalandra ito sa bintana. Napatili si Kyla maging si Grace na umawat na. George, tama na yan! Baka mapatay mo si Brex! Papatayin ko talaga tong hayop na to. Mga traidor, mga ahas. Tama na, mahal. Baka mapatay mo yung tao. Grace, awatin mo sila. Grabe ka, Kyla. Hindi ka na naawa sa asawa mo. Magbihis ka na. George, pre, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo, ha? Pare, kaibigan kita. Bakit ang asawa ko pang inaas mo? Tarantado ka. Magpapaliwanag ako, George. Hindi lang kami basta magkakilala. Ex ko siya, pre. Wala akong pakialam. Asawa ko yan. Bakit? George, please tama na yan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Grace, awatin mo sila. Isa ka pa. Wala kang kwentang asawa, Kyla. Halos ituring kitang reyna. Sambay ng gusto tapos ganito lang palang gagawin mo sa akin. Anong kulang ko, ha? Anong kulang ko? Wala. Wala, George. Walang kulang sa'yo. Ako ang may mali dahil gusto ko na masarap na buhay. Maganda naman ang buhay mo sa akin. Pero bakit? Tapos sasabihin mo nakakaya sa kapitbahay. Mukha kang pera. Itinayo ni George si Brex kahit ang wala itong saplot na kahit isa at walang alinlangan na itinulak sa labas. Kaya kitang-kita ng mga tao ang kahubaran nito. Sumunod naman si Kyla na kumot pa rin ang takip sa katawan. Umiiyak ito at lumuhod sa harapan ni George. Sa iya ni Brex ay nagtatakbo ito kung saan ang kotse nito nakakubli. Pinaalis ni Grace ang mga tao na naroon habang nakaluhod si Kyla at umiiyak sa asawa niya. Nahilam din ng luha ang mga mata. Nasasaktan si Grace na nakikita niya para sa dalawang taong mahalaga sa kanya. Tumayo ka dyan, Kyla. Magbihis ka. Sorry, George. Patawarin mo ako. Nadala lang ako. Ang sabi ko, tumayo ka na dyan at magbihis ka. Mag-usap tayo, please, mahal. Patawarin mo ako, pangako magbabago ako. Pangako. Grabe ka, Kyla. Akala ko hindi mo magagawang lokohin si George. Ang kapal din ng mukha mo. Tumigil ka. Pakilamera ka. Lumayas ka na nga dito. Alis! Sige na, Grace. Mag-uusap kami. Salamat sa'yo at nahuli kong kahayupan ng asawa ko at ng itinuring kong kaibigan. Umalis si Grace para hayaan na mag-asawa na mag-usap at ayusin ang kanilang problema. Magbihis ka sa taas at kunin mo na lahat ng mga damit mo. Maghiwalay na tayong dalawa. What? No, ayusin natin to, George. Magbabago ako. Napakasakit ang ginawa mo sa akin, Kyla. Ginago niyo akong dalawa. Hindi pa ba sapat na mahal kita? Ayaw mo ba ng ganitong buhay na naibibigay ko sa'yo? Nahihirapan ka ba dito? Sana sinabi mo para nagdoble kayod ako. Sorry, mahal. Makinig ka sa akin. Kung gusto mo lumipat tayo ng lugar, magsimula tayo ulit. Please, George, wag. Nang magpagamit ka kay Brex, para mo na rin akong pinatay, Kyla. Alam mo naman na mahal kita, hindi ba?
Pero sa pagkakataon na to, pipiliin ko naman ang sarili ko. Umakyat ka na sa taas, magbihis ka at ayusin mo na rin ang mga gamit mo. Parang awa mo na. Hanggang may natitira pa akong respeto at pagtitimpi sa'yo. Wag, George. Please, wag mong gawin to. Sige na, Kayla. Ayokong pagbuhatan ka ng kamay. Umalis ka na. Napakasakit nito para sa akin. Pero magkita na lang tayo sa husgado. Pagbalik ko, dapat wala ka na rito. Kung hindi, baka mapatay pa kita. Lumabas si George at bumalik sa barbershop. Naroon si Grace nakatayo at pinuntahan si Kayla na umiiyak sa loob ng bahay nila habang nakaluhod. Sinayang mo lahat, Kayla. Napakatanga mo. Umalis ka dito! Wala kang pakialam. Inggiterang pakailamera. Sana lang talaga mahalin ka ng lalaki mo. Karma mo yan kasi hindi ka marunong makontento. Napakabait ng asawa mo tapos nakuha mo pang lokohin. Alisabe! Sinabi ko lumayas ka dito, wala kang kwentang kaibigan. Sa ating dalawa, ikaw ang mas walang kwenta. Mabuti na lang at hindi kayo nagkaanak ni George. Kung hindi, kawawa yung bata kasi may nanay siyang Makate. Tama na, tumigil ka na! Tumayo si Kayla at sinugod ng sampal si Grace pero nakaiwas ito, kaya siya nasampal nito. Nagulat pa nga si Kayla doon, lalong nainis ito sa kaibigan. Siguro kaya ka nagkakaganyan kasi may gusto ko sa asawa ko, no? Inggit ka kasi akong mahal. Bakit ako maiinggit sa'yo? Makati ka pa pala sa gabi. Huwag mong ipasa sa akin yung kasalanan mo, Kayla. At sana, hiwalayan ka na ng tuluyan ni George at ipakulong kayo ng kabit mo. Hindi magagawa ni George yun dahil mahal niya ako. Yun na nga, mahal ka ng tao pero ginago mo lang. Sana lang, Kayla, hindi mo pagsisihan yan lahat. Napakabuting tao ni George at hindi niya deserve ang katulad mo. Hindi totoo yan. Hindi niya ako hiwalayan. Umalis ka na dito, sabi. Hindi ko kailangan ng mga sermon mo, traidor ka. Mapait na napangiti si George matapos na makarating ito sa barbershop niya. Sa sama ng loob ay hindi na napigilan ni George na basagin ang mga display doon, kaya iyon ang tagpong naabutan ni Grace. Nagliliparan ng mga muebles kaya natakot ito. Inawat niya ang kaibigan sa pagwawala. Pero parang nagdilim na ang paningin nito kaya kung ano-ano na ang mga nasira ni George. George, tama na yan. Nasisira mo na lahat ng gamit mo dito. Ano ka ba? Pabayaan mo ako, Grace. Galit ako at gusto kong ilabas to. Baka mabaliw ako kung hindi ko isisigaw, Grace. Hindi naman solusyon ng pagwawala, George. Pwede mo naman akong kausapin. Makikinig ako sa'yo. Ang sakit, Grace. Napakasakit dito. Kasi ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Wala ka namang kasalanan, George. Si Kayla ang may problema dito, hindi ikaw. Bakit kasi hindi ako mayaman, Grace? Bakit kasi ganito lang ako? George, ano ba? Makinig ka nga sa akin. Sapat ka. Ang asawa mo lang ang walang kasiyahan sa buhay. Naiintindihan mo ba? Anong kulang sa akin? Mahal na mahal ko siya, Grace, at alam mo yan. Awang-awa si Grace sa kaibigan, kaya lumuhod ito para hawakan ang mukha ni George at tinignan ang mga mata nito. Makinig ka sa akin, George. Walang kulang sa'yo. Mabuti kang tao. Sadyang mukhang pera lang ang asawa mo. Ipapakulong ko sila at bahala ng korte na humusga sa kanila. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nilang ginawang pagtataksel sa akin. Nandito lang ako. Makikinig palagi, ha? Tignan mo, puro bubog dito, oh. Dig mo pa yung lasing ko magwala, eh. Pasensya na, Grace. Salamat pala. Kung hindi dahil sa'yo, baka niloloko pa rin ako ng asawa ko. Medyo gumana yung dibdib ko. Mabuti talaga dahil ubos na yung gamit mo, basag ng lahat. I-relax mo sarili mo at linisin ko muna mga kalat. Uy, ingat ka. Baka mabubog ka dyan. Ako na, sige na. Ako naman ang may gawa niyan. Tutulungan na kita. Baka mamaya, umiyak ka na naman. Napapailing na lang si Grace habang winawali sa mga nabasag na vase na ibinato ni George. Marami-rami rin ang mga yon kaya inabot din sila ng hapon. At nang matapos ay tulala na naman si George. Alam ni Grace na hindi ganong kadali ang pinagdadaanan nitong kaibigan niya, kaya tutulungan niya itong makalimot. Nagain ng annulment si George sa korte at ibinigay nila ang mga ebidensya para makulong sina Kayla at ang kaibigan. Para din mabilis na mapasawalang bisa ng kasal, kaya buo ang loob ni George na ibigay lahat ng kuha at video sa mga otoridad.
Kumusta na yung kaibigan ko? Mukhang maliwalas na mukha natin ah. Anong meron? Anong meron? Wala. Bumangon lang ako na maayos kasi walang mangyayari kung iisipin ko pa siya. Wow, tama ba yung narinig ko? Mukhang natauhan na yata ang kaibigan ko ah. Babangon ako kasi hindi naman ako nawalan. Bahala na siya. Mas pinili niyang pera. Mabulok sila sa kulungan. Hayaan na natin ang batas ang magparusa sa kanila. Yun naman talaga nasa isip ko, Grace. Bakit ka pala nandito? Ah, may dala akong ulam. Padala ni nanay sa'yo. Talaga? Si Aling Esther ba talaga? Oo naman. Ano naman yan nasa isip mo? Ikaw minsan ang kapal mo rin, no? Wala pa naman ako sinasabi ah. Ikaw, salamat dito. Pakasabi kay Aling Esther. Kumain ka na ba? Tapos na. Sige na, uwi na ako. Baka marami ka pang gagawin. Ingat ka. Salamat ulit ah. Habang palayo si Grace, ay nakatingin naman si George dito. Na halos isang buwan na rin ang mahuli niya si Kyla at ang kaibigan. Pero pakiramdam ni George ay maayos na siya dahil siguro hindi naman siya nagkamali. Masakit sa una dahil nagmahal siya pero naghihilom din naman kalaunan. Ilang buwan din na naging proseso ng annulment nila at naaprobahan din dahil sa mga ebidensya na ibinigay nila. Matapos mahuli ang dalawa, galit na galit si Kyla kay Grace dahil sa pakikialam nito at ang pagsusumbong kay George. Naroon sila kasalukuyan sa presinto, kaya abot ang pagmamakaawa ni Kyla kay George. George, please, iurong mo na ang kaso. Total, hiwalay na naman na tayo. Pero kasal pa tayo ng ikaso sa'yo to, Kyla. Pagbayaran mo at matuto ka sana. Maawa ka naman sa akin, George. Wala na ba natitirang awa dyan sa puso mo, ha? Hindi ko alam, Kyla. Naubos na at manhid na ako para sa'yo. Sige na, sir. Dalhin nyo na yan. Please, George. Maawa ka sa akin. Ayoko makulong, George. Pare naman, maawa ka sa amin. Iurong mo ng kaso. Batas ng bahala sa inyo. Ito ang pinili mo landas. Sana naisip mo si tita bago ka nanira ng relasyon. Tapos na, George. Hayaan na nating otoridad ang humawak sa kanila. Lumabas sila ng presinto ng sabay. Tumingala agad sa langit si George dahil pakiramdam niya ay nakamit niya ang patas na hustisya dahil sa panluloko ng dati niyang asawa. Nakatingin lang si Grace sa mukha nito kaya na magbaba ng tingin si George ay nahuli siya nitong nakatitig. Agad nag-iwas ng paningin si Grace kung kaya't natawa pa ang lalaki. Bakit ka tumatawa dyan? Anong iniisip mo? Wala. Bawal na ba tumawa ngayon? Sungit mo ah. May iba pala ako, Grace. Ano yon? Baka mamaya kung ano lang yan ha? Seryoso to. Bakit pala wala ka pang asawa? May hinihintay ka ba? Bakit? Wala ba? Sa hindi ko pa nakikita yung mamahalin ko eh. Mahirap pagmadali, baka mamaya, lukoyin lang ako gaya ng nangyari sa'yo. Ang lalim ng hugot mo ah, wala namang hinusga na agad. Hindi naman sa gano'n, nag-iingat lang. At saka darating yon kahit hindi ko hintayin. Ano, may tanong ka pa o pwede na tayong umuwi? Kasi ang init na dito oh. Ay, sorry, pasensya na. Tara, ayun na sasakyan, libre na kita, naabala kita ngayong araw eh. Sige nga, para may bago naman na mangyari. Baka magbago pang isip mo. Natawa si George at naglakad papunta sa sakayan dahil may isa ng sakay na lalaki ay naobliga tuloy itong sa loob na sumakay katabi ang kaibigan nitong si Grace. Wala naman silang imikan na dalawa. Naiilang tuloy si Grace kada didikit ang balikat ni George sa kanya kaya napapayuko na lang ito. Samantalang nangingiti naman ang lalaki dahil lihim niya itong tinitignan. Nakahinga naman ang maluwag si Grace nang makababa sila kaya natawa pa ito. Salamat sa libre ha. Sana next time ulit. Wala na akong utang na ulam ah. Utang ka dyan. Si nanay ang may pabigay nun, no? Oo nga, wala naman ako sinabi na ikaw may bigay. Ikaw lang may dala. Ang feeling mo talaga, dyan ka na nga. Ang piko nito. Grace, oy! Che, hindi kita bate. Bata, pupunta ako mamaya sa inyo ah. Salamat ulit. Bahala ka dyan. Nakatingin tuloy ang ibang mga tao sa dalawa habang nakangiti ang mga ito kaya napakamot pa siya ng ulo. Naalala niyang nasa labas sa palasya ng barbershop niya at may malapit din na tindahan doon kaya naroon ang ilang mga kababaihan na nakangiti sa kanila ni Grace. Ay George, bagay kayo noon ni Grace. Ligawan mo na kaya? Type ka rin doon. Aling Tisay talaga, kaibigan ko lang ho yun. Doon na nga nagsisimula ang lahat sa pagkakaibigan at mahuwi sa kaibigan, di ba mga kumare?
Kayo talaga. Maiwan ko na ho kayo dyan. Naku sa kasal nyo iimbitahan nyo kami ha. Mabait yan si Grace. Oo nga, George. At mukhang mahal ka din. Pupusta ako, sasagutin ka rin yan. Napakamot na lang ng ulo si George dahil sa mga usapan doon at tumatawa pang pumasok sa loob ng barbershop niya. Pagpasok nito ay kita niyang napapangiti din si Ben kaya nalapitan niya rin ito at kinausap. Bakit ka nakangiti dyan? Huwag mo sabing ibubugaw mo rin kay Grace. Hindi naman, boss. Pero bagay talaga kayo nun. At saka dalaga naman yun. Tapos binata na kayo kaya ayos lang yun. Sa palagay mo ba, type ako nun? Parating galit sa akin yun. Parang ang gusto kong suntukin parati Naku boss, expert na ako sa mga ganyan. Kunwari lang nagalit pero type kayo nun. Diyan ko nga niligawan ng asawa ko Totoo? Baka naman hindi ako type nun kasi magkaibigan kami. Type ka nun boss, nahuhuli ko madalas nakatitig sa'yo. Pakipot lang si Miss Grace. Kayo ba, type niya siya? Ako? Ewan ko, basta masaya ako pag inaasar ko siya. At saka okay ako pagkasama ko si Grace. Nako, tinamaan na nga kayo ni Cupido. In love ka na, boss. Ligawan niyo na, baka maunahan pa kayo ng iba. Pag-iisipan ko muna, Ben. Trabaho na tayo. Opo. Mula nang tudyuin sila ng mga tao doon ay tila nailang na si George kay Grace pero hindi niya ipinapahalata. Hindi na rin gaano nagpupunta ang dalaga sa barbershop niya kaya minsan ay nahanap din niya ito. Hanggang sa lumipas pang ilang buwan at naging taon. Unti-unti niyang nararamdaman na espesyal si Grace sa kanya. Natutuwa si George kada dadalaw ito sa shop at may dala na kakanin na galing daw sa nanay nito. Hi, may dala akong bibingka. May nadaanan ako sa simbahan kanina, naalala kita. Uy, salamat. Maupo ka muna. Buti, dito mo ako pinuntahan sa bahay. Galing na ako sa shop mo noon, sabi ni Ben di ka daw pumasok ngayon. Saan ka ba galing at napadaan ka pa sa simbahan? Nag-abala ka pa dito? Ay, wala yun. Alam kong tamad ka magluto. Galing ako sa presinto, dinalaw ko si Kyla. Hindi ka pala dumadalaw doon? Kailangan pa ba? Wala naman dahilan, hindi ba? Ikaw, naiintindihan ko dahil kaibigan mo siya. Dating mo naman siyang asawa, hindi ba? Galit ka pa ba sa kanya? Halos ilang taon na rin, George. Galit? Hindi ko alam, Grace. Sa tingin ko, wala na. Pero ayoko nang dumalaw doon. Hindi ko naman obligasyon na dalawin siya doon. Hindi nga, George. Pero di ba naging bahagi din naman siya ng buhay mo halos ilang taon? Dalawin mo rin minsan. Ibang-iba ng itsura niya ngayon, George. Paanong iba? Malalaman mo kapag dumalaw ka. Paano? Mauna na ako. Inabot ko lang talaga yan sa'yo. Pag-isipan mo yung sinabi ko Tawagin mo lang ako kung gusto mong pumunta. Sinundan pa ni George si Grace sa pinto hanggang sa makalayo ito. Napaisip tuloy siya. May punto rin kasi ito kaya ang tanging nagawa na lang niya ay isang malalim na buntong hininga tsaka pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nilibot niya ang buong loob nito. Dati purong kasiyahan ang nakikita niya dito. Pero magbuhat ang nalaman niyan totoo, ay isa-isa nitong inalis sa mga laala ni Kyla. Maagang nagising si George ay buo na sa sarili niya na dalawin ng dating asawa, kaya pinuntahan nito si Grace at nang malaman ng desisyon ni George, ay napapalakpak pa ito sa hangin. Ilang oras na lumipas ay nasa presinto na sila para dalawin ng dating naging asawa. Iniintay nila si Kyla na lumabas. Nagulat pang babae na makita si George at ganoon din ito sa kanya. George, natutuwa ako tinalaw mo ako dito. Salamat, Grace. Ano nangyari sa'yo? Payat mo na. Karma ko na siguro to sa mga nagawa ko sa'yo noon. Saang selda ba si Brex? Doon siya sa mail ward dati. Pero wala na siya dito. Ang huling balita ko ay nakapagpiyansa siya. Iniwan niya ako dito. Akala ko tutulungan niya ako pero hindi. Ibig mong sabihin, nakapagpiyansa si Brex at hindi na bumalik? Yun ang sabi ng iba. Nagtago daw to. Napakawala niyang kwenta. Pareho namin gusto nangyari pero iniwan niya ako bigla. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Kyla. Mali mo, gumanang sentensya mo. At pag nakalabas ka dito, gawin mo motibasyon to nangyari sa'yo. Hiyang-hiya ako sa inyong dalawa. Patawarin niyo ako lalo ka na, George. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Nagkatinginan ng magkaibigan tsaka kinuha ni George ang mga kamay ni Kyla na ikinagulat nito.
Napatitig doon si Grace, maging si Kyla habang umiiyak. Humawak na mahigpit si Kyla sa kamay ni George, kaya nag-iwas ang tingin doon si Grace. Alam kong lahat ng tao pwedeng magbago. At yun ang gawin mo, Kyla. Lahat may second chance, kaya huwag kang panghinaan ng loob. Sa totoo lang, ayoko naman talagang pumunta dito. Si Grace lang ang pumilit sa akin. George, napakabait mo talaga. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo pero hito ka, pinapalakas mo ang loob ko. Napakaswerte ng mamahalin mo. Sayang lang talaga. Mas magaan kasi sa kalooban kung wala kang bigat at galit na dinadala sa puso mo. At bilang naging bahagi ka naman ng buhay ko, kaya nandito ako ngayon para ibigay sa iyo kapatawaran. Maraming salamat, George. Kapag nakalaya ako, pangako, aayusin ko ang buhay ko at magiging matatag sa mga tukso at hamon ng buhay. Tama yan, Kyla. Maging mabuti kang tao paglabas mo dito. Kaibigan mo pa rin ako. Salamat, Chris. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Matapos ang visiting hours, ay nagpaalam na ang dalawa kay Kyla. Baka sa mukha ni Kyla ang totoong kasiyahan dahil sa kapatawaran na nakuha niya sa dalawang taong mahalaga sa kanya noon. At hanggang ngayon naman ay ganun pa rin ang espasyo nila sa puso ni Kyla. Sana lang ay dumating din ang pagkakataon para makalaya na siya. Tahimik si Grace habang nasa biyahe sila. Ang lalim ng iniisip mo. Kaya ko bang sisirin yan? Ay, iniisip ko lang si Kyla. Sana lang talaga mabigyan siya ng pagkakataon na makalaya. Makakalaya din siya. Tiwala lang at sana kung dumating yung panahon na yun, sana ibang Kyla na yung makita natin. Yung Kyla na masaya na rin. Sana nga no. Basta naniniwala ko na makakalabas din siya. Mabait ka kay Kyla, tapos sa akin nasungit mo minsan. Sinasabi mo, tumigil ka nga dyan, George. Tignan mo to, galit ka na naman sa sinasabi ko lang naman yung obserbasyon ko sa'yo. Sungit mo, siguro, type mo ako no. Ang kapal na mukha mo, George. Hinatid ni George si Grace sa bahay nito at tawa pa rin ito ng tawa. Kaya nainis na si Grace dito. Humarap siya kay George, tsaka namewang. Siguro kaya ka ganyan sa akin dahil ako ang type mo. Totoo yun, di ba? Grabe, bakit ibinabalik mo sa akin yung tanong ko sa'yo? Pwede ba, George? Huwag na tayong magsekretuhan dito. Gusto mong marinig kung ano ang totoo? Oo. Aminin mo na kasi, kunwari ka pa. Kung sasabihin ko sa'yo na oo. Oo, mahal nga kita. Gusto kita, Grace, at hindi ka mahirap mahal. Mabait ka, tsaka maalaga. Yun ba gusto mong marinig? Bibiro ka lang, hindi ba? Huwag mo nga akong pinaglololo ko, George, ah. Seryoso ako, Grace. Hindi ba't itong gusto mong marinig? Ayan, sinasabi ko na sa'yo para alam mo. Mahal kita, Grace. Mahal mo din ba ako? George. Pwede ba kitang mahalin kahit na hindi mo ako gusto? Hindi. Hindi. Hindi kita pwedeng mahalin. Hindi dahil ayaw mo sa akin. Hindi totoo na hindi kita gusto. Gusto din kita, George. Matagal na pero may asawa ka na noon kaya nanahimik ako. Ayoko makasira kaya lumayo ako sa'yo. Matagal mo na akong mahal. Ngayon na malaya na ako at dalaga ka naman. Pwede ba kitang ligawan? Pwede ba akong tumanggi? Hindi na. Pumayag ka man o hindi, liligawan pa rin kita. Kunwaring sinampal ni Grace si George kaya natawa na laki. Lumapit pa ito sa kanya tsaka siya niyakap na mahigpit. Napapikit si Grace dahil sa init ng yakap nito sa kanya. Nakangiti pa silang pareho nang bumukas ang pinto kaya nagulat pa ang nanay ni Grace. Agad namang bumitaw si Grace mula sa mga bisig ni George. Ngumiti naman ang ginang kaya nagmano si George dito. Lumipas ang ilang araw ay naging ganap na din silang magkasintahan. Masaya si Grace dahil mabait talaga si George. Masipag, madalas na nasa bahay na nila ito at doon na kumakain. Hanggang sa tumagal sila ng 2 taon at hanggang sa mag-propose na ito sa kanya na agad niya ring tinanggap. Ipinaalam din ni Grace yon kay Kyla at masaya ito para sa kanila. Isang magandang balita din ang sinabi nito sa kanya. Malapit na akong lumaya, Grace. At saka may naipon din akong pera dito dahil sa mga curriculum dito at yung mga pagtatahi na ibenta yun sa labas. Talaga? Makakalaya ka na? Mabuti kung ganun. Ano, may matutuluyan ka na? Oo, may kilala akong kaibigan dito. Sabay lang din kaming lalabas.
Masaya ako para sa inyo ni George. Napakaswerte mo, Grace, kasi mabuti siyang tao. Ingatan mo si George. Hindi ka ba galit sa akin, Kayla? Wala naman akong karapatan na magalit, Grace. Kasalanan ko naman ang lahat dahil sinayang kong pagmamahal ni George. Masaya na ako ngayon at pinagpapasalamat ko na nakilala ko kay ni George. Sana makahanap ako ulit ng katulad niya. Yung hindi nananakit ang babae. Ikaw ang reyna para sa kanya. Matutuwa si George kapag nalaman niya lalaya ka na. Magsisimula ako ulit, Chris. Magbabagong buhay ako katulad ng pangako ko sa sarili ko. Iaahon ko ang buhay ko kahit na ako na lang muna mag-isa. Nandito pa naman kami. Basta puntahan mo kami oras na makalabas ka dito, ha? Niyakap nila ang isa't isa bago maghiwalay. Ibinalita din ni Grace ang tungkol sa paglaya ni Kayla kay George. Natuwa nga ito gaya ng inaasahan ni Grace. At nang sumapit ang araw ng kanilang kasal, ay naroon muli ang ilang malalapit na kaibigan at kamag-anak nila. Masaya nilang pinakitunguhan ng mga bisita at lahat ay nagkakasiyahan. Masaya ang bagong kasal, kaya nang maubos ang tao sa reception, ay umalis na rin sila para umuwi. Simple lang naman ang kasal nila. Hindi naman ang grande dalang mahalaga ay naikasal sila. Kasalukuyan na silang nasa bahay ni George at nasa kwarto. Masaya ako kasi ikaw ng bagong pahina ng buhay ko ngayon, Grace. Sana maging masaya tayo hanggang huli. Pangako ko sa'yo, wala akong ibang gagawin kundi ang mahalin ka, pagsilbihan at alagaan kasama ng magiging anak natin. Ang sarap naman sa pandinig ng asawa ko. Hindi ako perpektong tao, George. Alam ko na may mga pagsubok na darating sa ating dalawa, kaya sana, hawak kamay pa rin tayo na lutasin yun. Pangako ko yun sa'yo. Hindi rin ako perpektong tao at asawa, pero para sa pinakamaganda kong asawa, gagawin ko lahat para hindi ako magkulang. Napakaswerte ko naman talaga sa'yo. Totoo yan. Ito, seryoso na. Gusto ko ng maraming anak para mas masaya tayo at umingay itong bahay. Ilan bang gusto mo? 2 lang ang gusto ko eh. Ang konti nun, mga 5 siguro. Kinurot siya ni Grace sa tagiliran kaya natawa si George at ilang oras pa ay sinimulan na nila ang honeymoon. Inangkin siya ni George ng purong pag-iingat kaya naman halos buong magdamag silang nagsalo sa init ng kanilang pagmamahalan. Masakit ang katawan ni Grace nang magising siya ng umagang yon, kaya nagulat pa siya nang pumasok si George at may dalang tray ng pagkain. Ibinalot ni Grace ng kumot ang hubad ng katawan. Good morning, asawa ko. Breakfast in bed. Salamat. Bakit may pagganito ka pa? Bababa na lang ako. Kaya mo maglakad. At saka, tinakpan mo pa eh. Nahawakan ko na lahat yan kagabi. Ang bastos mo. Sa'yo lang. Para makalima na tayo agad. Kain na tayo. Hindi pa nga ako nakakapaghilamos, kakain na agad. Buhatin kita para makapaghilamos ka. Mabilis na lumipas sa mga araw at 3 buwan na rin silang kasal. Masaya naging pagsasama ng mag-asawa at mas lalo siyang minahal ni George nang malaman na buntis na ito sa panganay nila. Kulang na lang ay hindi na siya pakiusin ito dahil sa pag-aalaga nito sa asawa. Kaya masaya si Grace sa kung anong meron siya ngayon. Huwag ka na sabing kumilos sa asawa ko. Baka mapano pa kayo ng baby natin. Ang OA mo naman asawa ko. Kailangan ko kumilos. Baka mahirapan ako sa panganak nito. Sigurado ka ha? Oo, katawan ko to. Kaya hayaan mo ko. Baka manasin na naman pati mukha ko kasi wala na akong ginagawa dito. Iniingatan lang kita, mahal ko. Baka mamaya madulas ka dyan bigla. Mag-iingat ako, okay? Kaya kong kumilos kaya huwag mo na akong pagbawalan. Wala na nagawa si George. Hinayaan niyang kumilos si Grace gaya ng gusto nito. Nakalaya na rin si Kayla at 1 beses lang itong bumisita sa kanila. Siguro ay naghanap na ito ng magandang trabaho at sa mga nagdaan pa ng mga buwan ay tuluyan ng nanganak si Grace ng isang malusog na batang lalaki. Tuwang-tuwa si George dahil isinunod nila ito sa kanyang pangalan. Idinaos din nila agad ang binyag nito kaya abot langit ang kasiyahan ng mag-asawa dahil 3 na sila ngayon sa pamilya. Mas lalo pa lumakas ang barbershop nila at nakapagpatayo pa ng 2 branches nito at restaurant sa katabi ng barbershop dahil mahilig nga na magluto si Grace ng mga kakanin at iyon ay dagdag din sa kita nila sa pang-araw-araw. Hindi ako makapaniwala na may sarili ka na ring negosyo. Siyempre, dahil din yun sa'yo kasi katuwang kita palagi dito. Mas lalo ko pang sisipagan kasi malapit na mag-aral si Junior. Ang bilis niya lumaki eh. Ano,
Sundan na natin. Puro ka talaga kalokohan, mahal. Basta, magsisipag pa din ako para makapagbenta ng masarap na kakanin para may magandang buhay yung mga anak natin kung sakali. Tama yun. Para sa kanilang lahat ng mga pagsisikap nating mag-asawa. Mahal kita, Grace. Mahal na mahal din kita, George. Sa buhay na mag-asawa, kaakibat ang pagkakaroon ng problema at mga pagsubok. Sa istoryang meron tayo sa bawat buhay ay isang paalala na sasalamin sa kinabukasan ng bawat isa. Pagkakasala, pagpapatawad, at pagsisimula ang dapat nating gawin at piliin na maging mabuti sa bawat araw dahil ang buhay ay isa lamang. Kung mabigyan ka pa ng pagkakataon na magbago, gawin mo na bago pa man maging huli ang lahat. Dahil ang pagpapatawad ay magdudulot ng katahimikan ng isip at kalooban ng kahit sino man na mag-asawa na may mabigat na pinagdadaanan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!